Madong, kina. Sige, Trohilong. Alright, mga kaibigan, media friends, ito nga may nabi karon ang pagong first commander sa 2nd PMFC, Police Major Didi Stano. Latest update sa buhatan. Sir, mayong adlaw imong pagtimbaya sa itong mga sukin tumatanaw. Mayong adlaw kanatong tanan, lumulupyo sa 2nd District sa Misamis Occidental, labi na po dinhi sa Usami City. Alright, sir, during your assumption, kumusta ang ang 2nd PMFC o sa mga latest accomplishment during sa imong pagsugod? Yes, isa sa ato ang gipaningkamutan gyud nga we can provide support sa ato ang mga municipal and city police stations within the 2nd District of Misamis Occidental. So aside from that, in every operation nila naata, and then napod tay initiated pod nga mga police operations like the enforcement of city ordinance, municipal ordinance, and ganang accounting of wanted persons ning support pod nagtana. And aside from that, ga-maintain gihapon ta og one minor operations with regards to internal security operations. Natay mga patrolya sa kabukiran, and one major operation napod tay gipahigayon nga mga intel driven nga operation. Although ISO-free naman ang Misamis Occidental, but part of our efforts para ma-sustain ang ISO-free sa ato ang province in coordination sa ato ang AFP counterparts, nagpadayon ta sa ato ang mga patrol operation sa kabukiran. Isip bagong hepe sa Force, Provincial Mobile Force Insurgents, unsay mga immediate priorities in terms sa in line with the mantra sa probinsya, at the same time vision sa dakbayan sa Osamis? Ang 2nd PMFC, gi-priority na mo ang pag-support sa mga police stations, most especially here sa Usami City, kay we consider ang Usami City as a show window of Misamis Occidental. Unsay mga panghitabo diri possible kayo nga makaapekto gyud sa tibuok probinsya. And ang Usamis po dako po siya og population, so mao na ang 2nd PMFC, although nag-cater ta from Don Victoriano to Sinakaban, na-focus ta more on Usami City. In fact, sa atong effort, nakatala ta og since July 19 to August 11, naka-accomplish ta og through sa ato ang enforcement sa ordinance 1,977. So wala pa 1 month. So nagpasalamat ko sa ako ang mga tropa dinhi sa 2nd PMFC for stepping up. Nakita nila ang standard sa atong leadership na dapat ang police visible sa kadalanan. And also nag-result pod ni og 49 issuance of traffic temporary operators permit sa LTO. Strict-wide na imong cancer, imong operasyon karon, ang imong area of responsibility, lapad na kayo. Kumusta ang logistic support ani? Magikan imong banay. Kabalo talaga mo control cars, mo sakyanan, takot kay imong area. Yung sa natong paghimo. Yes, kung moingon ta nga kung diri lang sa PNP, 2nd PMFC lang resources atong gamiton, murag dili ko maka-stretch sa ako ang tropa entire 2nd District of Misamis. But with the support of the local government unit of Usami City through Mayor Indy Waminal, gi-providean ta og fuel para sa atong mga patrol cars. And aside from that, repairs and maintenance sa atong patrol cars provided sa LGU of Usamis. So mas napagaan ang ato ang trabaho, kay dili na pud ta magproblema og asa ta ka paayo, asa tag budget, and labi na gid ang fuel halos kada adlaw ginagamit nato ang patrol cars. So ang 2nd PMFC man gud mao gyud ni siya mo support kay naamantay dako-dako nga tropa, na ay mga security coverage ang mga city, na ay mga
high-valued individual nga mga piniriso nga eskortan ang PMFC mag-provide. No? Then ay mga dagko nga mga activities like fiesta na ang second PMFC. So almost every day natay augmentation from different police stations sa second district sa Misamis Occidental. So, kung ang resources na sa PNP, dili din makaya, sir. Kung resources lang sa PNP, mag-isod kita. Dili tayo na naka-effective. But with the support of the local government, napasayon yun. Sayon ang ato ang pagtrabaho dito. Ilang service vehicle karon sa second PMFC? Natay 5 ka service vehicles, patrol vehicles. All issued na siya sa PNP. Paano siya? Naka-scatter po ni siya base sa ato ang disposition and location of troops. Kay naatay gi-maintain nga 4 ka maneuvering platoon sa entire second district of Misamis Occidental. In case of naay movement, natin tayo magamit po nga mga patrol cars. So naatay tropa sa Don Victoriano, nanapuntay naka-deploy sa Banglay. Atay mga gipang augment po sa mga border control points, most especially here in Osami City. And then latest nato is ang gi-provide nato nga as early as today, last week, na natay gi-provide nga one team nga nagbantay karon sa ato ang Pangilby Bridge. With this development, sir, vital kayo ang support sa local government. Kumusta ang suporta ni Congressman Andoy in terms po kabahin sa iyang distrito? Yes, si Kong Ando, wala po tayo nakalimutan na. Although, ingon ta nga best friend of Usami City Police Station si Kong Ando, siguro best friend na po na siya karon sa Sikat PMFC. Naay gahin actually si Mayor, si Kong Ando Waminal sa ato ang building for the Second Provincial Mobile Force Company. So kani nga building ang DPWH ang handle ani, and then ang budget ani si Kong Ando mo ay gagahin gyud ani para sa second PMFC, and hopefully within this year ma-turnover ni siyang building. Kay nakita na to no na kani ato ang opisina dire, squatter ta dire. Gipahulam lang ta sa local government unit sa Osamis. Kay naaman ta diri sulod sa IBGT. Kaning intended unta ni for kanang sa terminal use. But gi-cater ta dire kay para gyud matagaan og luna ang Second Provincial Mobile Force Company. If you remember, ang Second PMFC sa una na-locate ni siya dito sa Kota. Panahon pa sa ato ang mga warrior nga mga PC. Dayon gihimo naman to siyang tourist reserve, di ba? So na kuan na ta, nabalhin ta. Diri ta nagkuan sa Agora. Ito klaro ang sir na English ka na building sa mo na bagong departure sa second PMFC. Soon, mauna na ang bagong Mobile Force Company nga headquarters. Location na sir? Nasa Banyadero, sa sitio Linabo. Ang location. Sa paglingkod mo sir, doon na ba'y kanang instruction, particular si Governor Henry, isip amahan sa probinsya, doon na ba siya specific instruction mo in terms of sa security management or something na makahatag dugang kayungaan sa mga katawag? Yes, ang instruction sa ato ang governor na in support sa iyang 5M's mantra nga ang second PMFC, since wala na tay insurgency nga problema sa kabukiran, we will be focusing our law enforcement operations dinhi sa Osami City. And although naagi hapon may effort para sa ISO na to, Internal Security Operations, but since ISO free na, ma-focus na ni karon sa law enforcement. And kana po siya nga instruction sa atong governor, gi-reiterate po na sa atong provincial director dinhi sa kuang focus more sa law enforcement. So
We will support by bust operations nga ginakandak sa ato ang PDEO and sa mga city police stations, arrest of wanted persons, tanan na, illegal gambling, illegal logging, tanan nga pwede trabahoon sa police, trabahoon na karon sa Second Provincial Mobile Force Company. Kasi tanan mo sir, katong ito po ka sa Samis, successful ka dili sa Samis. Kaya dapat na kayo imuhang area of responsibility. Say, mas bukat. Kaya to, karon presente mo dili gid lalim ang maghipe actually. Kay imuha tanan diha. Tanan nga but with the support sa local government, with the support of the community sa inyo sa media, mapasayon ang trabaho sa kapulisan. So ako naghangyo po kung suportahan nato ang mga police stations, ato ang mga kapulisan dinhi sa Misamis Occidental kay labi na nga ang hulga sa droga karon na padayon. Ang ato ang gipaningkamutan nga ma-sustain nato nga kaning nag-gain na ta og effort actually na atay mga kamulo na ay mga na-cleared nga mga barangay and ato ning ipadayon para dili mausik ang nasugdan na nato nga kadaugan batok sa kriminalidad and sa droga. And ako, isip kanhi hipi sa Osamis, na gyud nagpabilin akong kasing-kasing sa Osamis City and expected na I will support Osamis City Police Station. In relation sa atong doon lang nga pagbukas sa Panggil Bay Bridge sa mga security measures, preparations, ay ganina, padayon gyapon ang hulga sa droga, mas doon lang. Yes. Sa mga preparations sa second period. Natay preparations. Actually, naghatag og instructions ang ato ang provincial director to create a technical working group. Dili lang kay ang provincial headquarters ang involved, naa ang Tanggob City Police Stations, Sikan PMFC, Osamis City Police Station, ang maritime na to, na-involve pa na Coast Guard, para lang to design security package na pohon pagbukas sa Panggil Bay Bridge, naka-in place na ato ang security. So kamulo nami, naka 2 meetings nami actually. Aside from that, nanatay tropa nga nakabutang dito mismo sa Panggil Bay Bridge. Bisan pag wala pa na siya gisugdan, but nanatay mga naka-assign na personnel. Together with the Tanggob City Police Station under Lieutenant Colonel Misias. So, paano siya? Dagdag challenge sa atong kapulisan to sustain our kaning effort sa against illegal drugs and criminalities. Kaya of course, aside from it will attract more economic activities, naapod na siya, mo-attract po na siya o lain po ng mga transactions, lamin na sa illegal drugs. Knowing kusog-kusog ang droga sa ato ang mga kasilinganan. So yung mga tao sa Osamis, sa PNP doon natin hotline numbers, kasi na gusto sila mo atagin po sa Second PMFC, doon natin hotline numbers. Yes, natay hotline numbers. So amo lang nang siyang i-provide po. Natay hotline numbers po nga gina-maintain sa Second PMFC. Part sa measures sa preparation, security control sa Panggil Bay Bridge, doon na ba tayo ng BCPs na mamuna or point control? Nagit tayo border control points dito. So, paano siya? Composite team na siya nga mag-conduct diha na ay regional RPSB. Naapod ang Second PMFC na ang Tanggob, Maritime, most probably Coast Guard na involved. So daghan ang tropa nga kuan diha ma-involved. To ensure pod nga dili ta maka-cause og delay sa mga motorist, gi-design na namo nga daghan ang bay. So dili lang kay duha or tulo. So ang initial namo ato naatay mga 5 ka bay nga subject for inspection tanan nga
motor vehicles nga or motorcycles nga mo enter sa ato ang province. Sa Bongbong, sir, dili mo mubalik niya. Sa Bongbong actually since na may kuan diha, strategic man gud po na siya. Usa na sa among i-consider nga balikan. But as of now, since naay widening man gud, mananghid pa man pud ta na. And then amo pa pud na siyang i-clearance sa amo ang regional office na i-approve ba nila ang balikan namo ang Bongbong. Okay, sir, dako na ay mo kaberes. Kumusta ang PNP personnel? Ano po lang? Kuha na siya. Problema gina siya permi sa ato ang ma-apply si tatay sa PNP kay kulang. Pwede tay. Pero ato sang hulaton nga kanang naay og sakwan pa kapgo ba. Pero wala pa may kapgo ang pulis god. Pwede ra gyapon dako mga pagkatabang si tatay sa ato ang force multiplier mga gyapon ni sa kapulisan. Kuha na siya. Mo nay nagpabilin gid nga problema sa ato ang PNP. Kulang gyud bisag asa. Although sa second PMFC kulang gyapon ta. Wala ta naka-meet sa atong authorized strength nga 171 aratas mga 164. Sami City Police Station kulang gyapon. Kuha ni siya. Anang nationwide ni siya nga problema sa police actually. But nevertheless, bisan sa kakulangon sa kapulisan, nagpadayon gyud ning mamintina na mo dili excuse nga mag-relax ang kapulisan or dili ta maka-meet sa expectation sa mga tao kung tungod sa atong kakulangon. So naaman ang katawhan na ang local government na nagsuporta nato, na ang provincial government through Governor Henry Waminal nagsuporta sa kapulisan, nagpangga, di lang kay nagsuporta, nagpangga gyud sa kapulisan. Kaya nakita nato dinhira sa province sa Misamis Occidental nga well provided ang kapulisan. So kung ikaw pulis, unsa may imong buhaton nga murag ulaw man nga wala kay extra effort na lang gyud sa imong pagpanarbaho. So suklian nato og tinuray nga serbisyo ang ilahang mga suporta. How ba sa itong pag-conduct sa mga community outreach program sa mga nakanyang barangays din sa Distrito 2? Kumusta? Naagya po'y outreach program ang second PMFC. Naapot tayo mga joint outreach program sa city police stations. Then naapot tayo gina-maintain RTSB barangay. Katong naatay revitalized police sa barangay. Ang second PMFC na ay mga identified nga mga barangays. Ito na itong mga isolated barangays na identified na to na ay gina-maintain ang second PMFC nga barangay nga sila gyud ang nagkuan dito unsay problema sa barangay na atay mga outreach program na ginakandak dito. And naay coming nga among gihimo nga outreach program pohon. Siguro mamili mi sa mga munisipyo but surprise na ni. So ako mong i-invite mga media na basin pwede mo makakuyog pohon sa amo ang outreach program come September. Balik na sa concert pag live bridge kita kam kuno tana. Ako kay initial information kung allowed bang mga motor mo tabok dito. So far wala may prohibition nga akong nadungog nga dili pwede ang motor. Okay, mo lagi daw kusog ang hangin. Basin mulupad na noon ang motor ba. Pero kuan man, wala so far wala pug koy nadungog gyud nga so mas maayo pud nga i-allow na to ang motor. Pero ang atong mga motorist ito nga kung mosulod mo sa Misamis Occidental kuan gyud expect nga we are strictly enforcing traffic laws din sa Misamis Occidental. Most especially here in the 2nd District and in Osami City. Possibly ba sir nga adunay toll fee? Wala po ingon nga naay toll fee na siya. Kay di lang po ta mag-una no, pero murag wala po koy nadungog nga naay toll fee. So di po ta kaingon nga naa or wala. Siguro sa right person na to na mapangutana. So, sir, reaction mo, sir, doon natin 23 sa barangay nga drop dirt.
Mula na posible na naboy deliberation sa PDEA Cagayan. Dinhi sa Osamis. Barangay sa Oh. Osamis. Isa imo ra man yung sugon sa action mo sa posible. Well, nalipay ta kay kani nga mga barangay started sa ato ang pangatime as chief of police, and then karon scheduled for validation na sila for drug clearing, and dako kong pagtuo nga ma-cleared gini nga mga barangay kay they went to the proper process, and then na-provide nila ang mga documents, validated ang mga documents nga gi-attach nila. Dako kay puruhan nga ma-cleared gini nga mga barangay, and dako ni nga kadaugan sa Osamis City kay I think 50% na ang sobra na sa 50% ang drug cleared barangay. Kung atong hunahon orag influence tanang barangay nato sa droga kaniadto, and kabalo man kita katawhan sa Osamis unsa ang Osamis City kaniadto. So this is it, mao na ni ang ato ang resulta sa ato ang pagtinabangay. Dili lang ta mag relax na, dili nato kalimtan ang kaniadto history kung unsa ang Osamis kaniadto ug unsa ang Osamis karon, kay mao na ang maghatag nato og kusog nga magpadayon ta sa ato ang ginahimo. Although naay mga challenges nga moabot kay dili man gyud pud tanan nga ato ma-please ang mga katawhan. So naman gyud mo criticize, but that's part of public service. Ato alang padayon lang ta. Nakita naman nato ang resulta. Ang giingon pa ni Mayor Indy, slowly but surely clear na to ang ato ang mga barangays din sa Osamis City, and of course Sikan PMFC will support that effort sa ato ang City Police Station. Okay, sir. Dako na yung coverage ko sa padayon magyapon dako kon mga illegal gambling. Ay, dakop yapon. Mas dako na ang ako ang kuan. Tari-tari. Kanang mga tali-tali Kay mga batanon man ni ako ang mga sakop diri. Kusog ni mudagan. Wala ko gaingon ha nga tambok ang sa City Police Station, pero mga batanon man guning diri sa mobile. Kusog-kusog ni mudagan. Walay pili, basta mga senior. Bisag media nga senior, basta naa ka dito. Pero wala ko pinakita nga media nga murag nang tari-tari siguro kay ug naa ako po'y magukod gyud. Ilan man ta. Pero mao na suporta sa mga City Police Stations kay naman tay tropa nga ika-provide. Alright, imong mensahe na siguro sir sa itong mga katawhan sa segundo distrito, sa mga lideres usab na kinsa mihatag og dakong suporta nga na sa ato ang mobile force. Yes, una nagpasalamat ko sa ato ang Provincial Governor, Governor Henry S. Waminal sa iyahang trust sa ako to lead the Sikan Provincial Mobile Force Company, and sa ako ang Provincial Director po, Police Colonel Romel Magleo. And of course, Sikan District Representative Congressman Ando Waminal nga ning approve po sa atong assignment din sa Sikan District sa Sikan Provincial Mobile Force Company. And of course, kay Mayor Indy Waminal na still nag-continue sa pag-support sa ako dinhi, although wala na ko sa Osamis City Police Station na ako sa Sikan Provincial Mobile Force Company, still si Mayor nag-support dinhi sa ako. And of course, sa atong katawhan sa Sikan District, most especially here sa Osamis City, padayon na to ang ato ang support sa kapulisan from Don Victoriano to Sinakaban. Suklian na mo o tarong nga serbisyo ang inyong pagsuporta. And kuyog ta sa pag-asenso sa ato ang Sikan District sa Misamis Occidental. Salamat.